Paano kung bukas nagka-World War III at damay ang Pilipinas? Saan ka tatakbo? Tara, alamin natin ang 5 pinaka-safe na lugar sa Pilipinas kapag nagka-World War III. Disclaimer lang, ang video na ito ay hindi expert advice at hindi dapat seryosohin bilang opisyal na gabay. Ito ay base lamang sa perspective ng isang normal na mamamayan. Tandaan, walang lugar na 100% ligtas sa panahon ng air bombardment, invasion, lalo na sa nuclear attack. Number 5. Quirino Province, Deep Interior. Kung titignan mo ang mapa, mapapansin mong landlocked ang Quirino. Anong ibig sabihin ng landlocked? That means walang direktang access sa dagat at napapalibutan ito ng lupa at bundok. Malaking bagay ito sa gyera kasi mas mahirap kapasukin via sea. Maliban dyan, nasa eastern part din ang Quirino ng Luzon. Malayo sa main tension sa west side ng Pilipinas. Tahimik din ang probinsya na ito. Maraming lugar na talagang liblib, yung tipong hindi mo maririnig sa balita araw-araw. Maliban dyan, may laban din sa survival ang Quirino Province. May mga taniman tulad ng palay at mais, may tubig mula sa ilog at bundok, at may basic resources para mabuhay kahit mawala ng supply galing sa labas. Number 4. Ifugao. Oo, sikat ang Ifugao sa rice terraces. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya safe. Ang tunay na dahilan, mataas ang elevation ng Ifugao. Big advantage ito sa gyera. Bakit? Mas hindi siya prone sa direct bombing targets kumpara sa cities at coastal areas. May natural cover at shielding ang bundok laban sa blast at shockwaves. Mas mahirap din siyang abutin ng ground invasion. At dahil nga mataas ang Ifugao, may mas control ka sa visibility. Kita mo ang paparating bago ka makita. Parang natural fortress, pero hindi lang defense ang laban dito. Pagkain din. At ang Ifugao, merong rice terraces, which means tuloy-tuloy ang source ng pagkain. Number 3. Nueva Vizcaya. Ito ang tinatawag na sleeper peak. Hindi sikat pero solid. Kung titignan mo ang mapa, napapalibutan ng Nueva Vizcaya ng 3 higanting bulubuntukin: Cordillera, Sierra Madre at Caraballo. 3 dambuhalang natural defense. Parang naka-encapsulate ang Nueva Vizcaya sa mga bundok. Malaking bagay ito sa gyera dahil may natural shield laban sa blast at movement. Mahirap pasukin ng ground forces at hindi siya direct line ng invasion kasi wala siyang coastal exposure. Ibig sabihin, parang may 3 higanting mountain ranges na nagsisilbing security guard mo. Number 2. Mountain Province. Okay, linawin ko lang ha, iba ang Mountain Province sa Ifugao. Dati magkasama sila at iisa lang, pero ngayon hiwalay na. Ang lamang ng Mountain Province sa Ifugao ay mas isolated at rugged ito. Kung titignan mo ang mapa, puro matataas na bundok, bangin at zigzag na daan. Mahirap siyang pasukin. Kahit nga sa normal na araw, challenging na ang travel. Sa gyera pa kaya? Dahil dito, hindi ideal para sa large-scale military operations ang lugar na ito. At dahil walang major airport o seaport, hindi siya magiging priority target. Number 1. Interior Bukidnon. Ito na ang pinaka-solid sa ating listahan. Kung titignan mo ang mapa, ang Bukidnon ay landlocked, mataas ang elevation at nasa gitna ng Mindanao. Ibig sabihin, malayo ito sa coastal invasion. Hindi siya frontline at hindi siya obvious target. At isa pa, tinatawag siyang food basket ng Mindanao. At alam naman natin na pagdating sa gyera, pagkain equal survival. At sa Bukidnon, meron kang malawak na taniman, palay, mais, gulay at marami pang iba. Marami din ang livestock doon. Baka, manok, baboy, pati tubig, sagana din, rivers at natural sources. Maliban dyan, may malawak din na lupa ang Bukidnon. Pwede kang magtanim at mag-survive long term. At ang pinaka-importante, hindi siya priority target. Wala kasi siyang major seaport, hindi siya main military hub, hindi siya headline city. At sa warm-up, low value ang Bukidnon. At pagdating sa gyera, ito ang gusto mo. Anyway, meron pa ba akong nakakalimutang lugar sa aking listahan? Share mo naman yan sa comment section at ipaliwanag mo kung bakit safe na safe dito. Kung gusto mo pa na magito pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.